Uy, may ano. Friendster pa yata yun. Alam ko. Ay, kami yes na. Sige, yung unang Ayan, question ko parang ay direct. Ano yung inspiration mo na mag-isip ng parang apocalyptic na pelikula? So, napanaginipan mo ba? Nakatapusan na ng mundo or ano ba? Sinulat ko kasi siya ng pandemic. So, di ba, parang very 2021. So, very parang napapanahon that time na parang kala mo katapusan na ng mundo, di ba? Then, syempre, inspiration mo din yung mga makamundong pananaw tatlo patungkol sa beauty standards, sa pag ganito yung buhok mo, ganito yung itsura mo, hindi ka maganda, hindi ka kamahal-mahal, yung pagpakikitungo sa LGBTQ community IA+, di ba, na wala pang safe spaces, lalo na pag laking Katoliko or brusko yung mga nagpalaki sa'yo, parang gano'n. Then also, yung HIV stigma, di ba, yung proper sex education, and yung ano ba yung mga information para sa mga taong may HIV na hindi naman siya nakakahawa, na you can live a normal life, parang gano'n. Yung inspiration. Thank you. So, creative decision ba yung maraming follows sa all throughout the movie? Kasi may makikita ka hugis. Ano yung follows? Hugis Hugis ano? ethics. Kaya actually, when I was pitching this sa producer, sabi nila, bakit tite, ganyan, baka may MTRCB, ganyan. Sabi ko, dinefend ko siya kasi sabi ko, yun yung fuck you ng mga characters sa mundo, sa makamundo, na fuck you ka kung tingin mo pangit ako kasi kulot ako or may tigyawat ako. Fuck you ka kung tingin mo bakalang salot ako. Fuck you ka kung tingin mo HIV ako, mamamatay na ako, mahahawaan kita kasi hinalikan lang kita. So parang ganun. I see. So, yung mga characters ba may kumbaga naisip ko, ito yung tropa ko, ito yung magiging character nito or ganyan, so wala ka namang reference na gano'n? Ano reference mo per character kayo? Very kasi yung comedy ko, I have a brand It's very satire, very calm. Tapos, pangarap kong, that time I felt like I wanna be like artsy. So kung mapapansin niyo, may coming of age, pati yung mga damit nila, rainbow, parang na-inspire ako sa Netflix series, na mga ganun, End of the Fucking World, yung mga Manillennials sa iWant TV, mga ganon. So, yung reference ko din yung high school experiences natin. Yung prom, yung Valentine's, may mga jailboot, di ba? Yung mga ganon. May crush tayo nung high school. Lahat makaka-relate sa mga ganong experiences. Sige, question ko kay Queen. Kasi ito pina-follow ko na Moxie Kids ka pa eh. Thank you very much. Lakas ito sa TikTok. Oo, ito kasi namin na napapanood ka namin sa TV5 din sa ibang mga, ang laki ng improvement po dito sa Kasi talagang damang-daman namin yung huling scene nyo na yung sa Thank you. hindi, yung huling scene lang, hindi ko naman sinabi. Yeah. Yung finale. Yung finale. Actually, thank you so much po. Syempre, dahil napapansin na yung kakaibahan ko mula nung nag-umpisa talaga ako na talagang no experience at all na para to the point na pagdating kasi sa mga ganitong movies, syempre iba naman pagdating talaga sa teleserye, iba rin yung shot, iba rin yung pagdating sa movie. So, syempre guided by Direct Fifth, ibang-iba talaga. So, sobrang sarap sa pakiramdam na dinirect ako ni Direct Fifth. At the same time, sa guide niya, grabe, sobrang nakatulong siya sa acting skills ko din during that time nung sinushoot din yung last scene na yun. And feeling ko din kasi syempre sobrang galing din talaga ni Loisa. Kasi batuhan nila. Yung batuhan namin during that time talagang, Dadala ka talaga. in fairness naman sa amin, talagang nakuha ko rin talaga yung emosyon na binibigay ni Loisa. Kaya naman siguro nag-match yung energy namin during that time. Correct. Kaya yun, thank you po. Ano mas na-enjoy mo yung heavy kasi pwede na tong yung dulo mo parang heavy drama na or yung yung parang may konting patawa pa rin, may comedy. Siguro mas okay sa akin yung yung ganito may drama. Kasi pag sa TikTok kasi usually alam na nila na medyo nagpapatawa ko, ganito ganyan. Para at least somehow kahit paano makita rin nila yung difference na may growth sa akin as a
as an actress and at the same time bilang nagpo-portray ng character din. So, ayun lang po. Thank you. Ikaw Loisa, hindi ka ba nahihirapan sa character mo dahil iba to eh. Iba yung character mo parang Oo, malayo-malayo. Pero Yeah, kasi weird, syempre sa weird. lead niya talaga ni Direct Fifth, Yes. talagang maganda din kasi pagkakasulat ng script. Parang ang detalyado niya masyado. Parang hindi mo pa makuha talaga yung character. And favorite ko kasi din dati yung parang yung movie na, ay teleseryeng Betty La Fea. So parang nung bata ko naalala ko, dream ko din gumawa ng ganung role. So eto ginawa ko yung beauties dito sa 3 Words. So medyo may pagka-similar sila na, 'di ba? So yun, hindi ako nahihirapan kasi nga ang saya ng buong cast din. Walang ano tawag dito, walang eksenang pwedeng mahirapan ka or malito ka. So tulungan din talaga sa buong cast. And syempre kasama ko dito si Ronnie. Hindi rin ako nahihirapan. Ayun. Magkakatrabaho si Direct. Oo, kasi totoo. Tsaka magkasama kami ni Direct Fifth sa PBB. So, after nun, ngayon lang kami ulit nakapag-work talaga. So, isa to sa mga talagang minanifest natin na nangyari na magka-work kami. Nakapagpaalam ba kayo sa PBB House before hindi kayo nakapag... Hindi nga kami nakapunta. Hindi kami nakapunta, pero pinapapunta kami noon. Yung kambal ko nakapunta. Sabi ko, kamukha naman ka. Gusto ko. Pag-isa na lang. May representative naman. Ako hindi ako nakapunta dahil kakapanganak ko lang ata noon. Kailan ba yun? Last month lang eh. Wow. So, yun. So, ikaw bilang si Loisa, kaya mo bang gawin yung ginawa ng karakter mo for love? Yung ganong katindi na almost borderline borderline obsession na talaga. Parang paano ba? Kung bilang Loisa, parang hindi kasi syempre alam natin yung worth natin, di ba? Parang pag hindi tayo gusto talaga, kailangan natin tanggapin. Syempre, ibig sabihin hindi siya yung taong para sa'yo. May ibang taong nakalaan for you. Pero si Beauty kasi iba yung pagmamahal niya dahil talagang naging super duper crush niya talaga yung character ni Ronnie dito. At saka mas Na-discriminate din siya eh, kaya Oo. grabe din siyang magmahal. pagmahal, totoo. Parang talagang gusto niya magmahal. Alam mo yung maramdaman na, share, mag-uunaw na yung mundo. Sana Oo, man deserve ko naman. Yeah. Totoo. Questions? Okay. Ako naman. Ay, ako naman. Sali ka. Sige na, may hapon pa. Pamayan na lang. To those who want to answer, lalo na kina KJ and Quinay, ano yung mga fun or challenging mga experience niyo during the shoot? Tsaka sa kayong na-enjoy, anong scene kayo nahirapan? Aha. Actually, parang ako, para sa akin, fun lahat kasi, diba, parang ngayon kasi working na ako. Tapos parang bumalik ka sa high school, yung cheering, yung prom, yung parang college days. Tapos, ayun, parang feeling ko parang pagbalik lang siya sa nakaraan ulit. Na iba naman yung setup. Reminisce. Oo, siguro yun yung fun. At the same Nakakalimutan, syempre, papasok ako. Yung cheering natin, yung ang buhok ko tigas na tigas. Tapos ang nakakatawa doon, kahit yung mga prod natin, ayaw kami patinginin sa salamin. Yun yung sabi, walang titingin sa salamin, binig ako. Nung tapos na, tinignan, ay Diyos ko, bilog na bilog yung... Sabi ko yung lotion ko, bak na bak. Hindi, huwag ka magalala, lahat kayo ganyan. Paglingo ko, hindi, ang gaganda nila eh. Pagdating sa akin, alam niyo ba, yung Squid Game Cameron ba yun? Ganun siya, ako yung naiiba. Tapos pero ang hindi ko makakalimutan nung matindi pinagdaanan natin. Nung nagkasugat ka, Loy. Sa kamay? yung sa tear Kung alam nyo lang yung hirap namin doon, grabe yun. Oo, totoo siya, hindi Totoo, siya as effects. in, ano yun, dugo-dugo ka. Takbuhan talaga yung Totoo, nasabugan din yung kamay ko. Dito yun eh. Oo. Buwis buhay. One take lang po yun, hindi na namin ulit. Yun lang. Ako naman po, since 2022 pa po ito na-shoot, may in-reshoot po ba kayo? 2020. Wala kami i-reshoot. Nagano lang kami, nag-edit lang kami ulit last month to like shorten it a bit, to polish it more, ganon. Since 2022 pa po ito, meron po ba kayong mai-connect sa current era na parang patok na patok pa din or parang ano ba ito? Sorry, nahirapan ako sobrang na-shock kasi ako na in-interview ko lang. Ano po yung mga... Ayaw ka na ka. Ano po ba yung mga lessons na nasa 2022 na
ano ba rin, Apply nasa kayo. preference pa din. Oo siya until now. Gawin mo lang talaga kung ano yung gusto mo. Dapat hindi natin hintayin yung end of the world, yung kagunawan ng mundo. So, gawin mo lang kung ano yung magpapasaya sa'yo. Yun pa rin yung dapat i-apply natin sa taon na ito. Eh siguro yung sabihin mo na yung mga gusto mo sabihin. Like, huwag ka mag-hesitate na pag kunyari, kinakabahan ka na, ay sasabihin ko ba to? Hindi, kapag feeling mo, gusto mo na sabihin mo na agad. Kasi, alam mo yun, lagi naman sinasabi nila, nasa huli ang pagsisisi. So, much better unahan na natin. Di ba? So, may mga utang singilin na, chares, joke lang. Perfect! Tama! Tama yun! Hindi kita noon, nung gabi na yung madaling araw, nagpa-food pa ako. Hindi kita no? Oo, di ba doon sa kwarto? Nanambal na siya. Ay, oo, kaya pala nabawasan Gcash ko no. Oo nga. Meron, totoo. Pa-deliver na naman may french fries, may burger, kanina. Parang sa ibang room na deliver. Ate Angel, isang Wala kwarto yan. yun! Ay, ikaw pala yun, Ay, nagpa-ice cream. oo. Ito yun. Wala yan, sir. Ay, ikaw pala yung maling tao. Hindi, totoo yan. Ano naman kailangan masasabi niyo sa eksena ni Kim? Ang galing, ang galing. Ang galing, ang galing ba? Perfect daw. Galing yan. Pero ikaw, Angel, hindi ka nahirapan na makisama sa kanila. Kasi you're like, Gusto ko tong... you're like Ito, gano'n sa inyo ko. Inaantay ko lang talaga kayo lumabas eh. Inaantay ko talaga kasi kanina pa ako dito eh. Sabi ko, i-reveal ko ito una ilan taong ka na ngayon, Angel? Birthday ko nung 9, Yeah. so 50 na ako. Good year. Oo nga, cake ko regalo. Direct yung jacket mo, akin na yan. Hindi, ang totoo. Nung pinapunta, yun nga direct, nung pinapunta po ako dito, so tinawag lang yung role. Akala ko, ako yung gaganap na teacher niya. Hindi ko na kinun, nahiya ako na, ano yung role ko, teacher. Kasi sabi ko yung edad ko eh, tapos, yung role pala kasali ako, kaya na nagsuot ako ng uniform. Uniform. What else? Ang kwela, di ba? Parang, ngayon ka nagkaroon ng role, tapos sa mga kasama mo, ganito pagaganda. It's never too late. Tapos, matagal, eto may crush to sa akin, no? Parang, bongga! Saan ka makakita, di ba? I want dick! At true to life yun. I want dick. Derek, bakit hindi? Nahirapan ka daw ba? Hindi, walang hirap. Normal. Pati nanganak ako, normal. Ang sarap katrabaho. Si Direk pa nga nahirapan sa amin eh. Lalo sa continuity. Tanda mo ba continuity mo, ha, Rosa? Oo, Direk, tanda ko yan. Lahat. Lalo sa pagsabog ng puso, yung pagpapasunog. Nakakasali sa akin, putangin mo rin, beauty song na po yan! Derek, bakit hindi siya napalabas nung pandemic? Especially, siya pwede siya for online streaming platform. Ano nga, no? Bakit? Kaya mo yung direct. Siguro naghahanap lang siguro ng perfect time kung kailan siya ipapalabas, gano'n. Because we really want cinema. Cinema, oo. O yun. Kasi, syempre iba pa rin yung experience pag cinema eh, di ba? Parang ang sarap pag big screen talaga. Tapos, tsaka natin siya ipa-platform, parang gano'n. Ayun. Tsaka kung nakita niyo naman, malaki yung pelikula eh. Malaki yung shots, yung production design. So, pang big screen talaga. Parang yung feel niya. Kasi, okay lang din naman sa mga platform. Pero, meron kasi mga pelikula na pang digital, meron din pelikula na pwedeng i-cinema mo muna, parang gano'n. And eto, I believe na pang cinema siya agad kasi yung mga production design, yung even the budget, pang cinema. Grabe yung setup. Actually. Agree. Tapos nakita nyo may bunker pa, di ba? Meron pang 7-Eleven doon naghanap pa kami ng 7-Eleven na abandonado. Ano yung challenges or unforgettable moment nyo during shooting, especially pandemic siya? Like, nagkaroon ba ng May quarantine? nag-positive. Kailangan ihiti. Yun lang, medyo challenging kasi siya yung pandemic, di ba? So, yun yung time na isa-swab ka ng isa-swab, ganda shoot. Tapos, bawal ka talaga lumabas. Kahit wala kang shoot, natatakot ka lumabas kasi ayaw mo mag-positive kung hindi.
baka palitan ka kahit director ka, di ba? Mga ganon, oo. Oo, yun. I think yun yung mga memorable. Tapos ngayon, ang saya lang na parang ano na lang siya, memory. Parang ngayon, malaya ka nang makakapag-shoot ulit ng normal. So, the story is all about end of the world. If end of the world, ano yung gagawin niyo naman? Sa buhay niyo? Ikaw muna, Angel. Kung end of the world na, Paano niya ka? date mo ko ha. End of the world na, di ba? Sa classroom din ba? Sa classroom din ba? Sa classroom na ba? Gusto ko yun, kaya sabi ko, i-date mo ako pero nakahubad Alam niyo ba, bakit abangan nyo? Siguro ang gagawin ko, pupunta ako talaga totoo, yung tatay ko. Kasi hindi kami, alam mo yung family, ando din nakita mo yung pelikula na to, naiyak ako kung paano din kayo naiyak sa bahagi na yon. Yung love ng ibabaw nung parents doon sa anak. So ako gusto ko yun, kung end of the world, iba talaga yung pagmamahalin ng parents. Babalikan ko yun at yun ang pupuntahan ko. Ako naman siguro, gusto mo try mag-skydiving bago naman siguro matapos yung... Ay, may asteroid andun sa taas. Sasabayan ko yun. Sabay namin bumaba. Parang syempre, di ba, may mga bagay tayo gusto ma-experience pa, yung mga fear natin, gusto natin ma-overcome bago matapos yung... Tama. Ito. Parang ganun din sa pelikula, di ba? Lahat sila may mga gustong mangyari bago matapos ang mundo na nagpipigila. Pero once na, alam mo, hindi mo siya i-overtake, minsan, may maganda siyang itudulot sa'yo, huwag mo lang siya i-overtake. Ganda na tingin sa ikaw. Yes, Hindi, po. siguro ako, mag-picture kami ng family ko. Like, yung last na photo. Kasi syempre, sobrang magiging memorable yun. Like, yung kasama ko yung pamilya ko, buo kami. Tapos, at the same time, kasi ito na din yung huli ng kakasama-sama kami. So, i-treasure ko na yung moment na mag-picture kami for the one last time. Ganon. Tapos ipapa-frame ko talaga siya. Ganon. Ay, Ready. Ako siguro gusto ko mag-travel sa Europe. Di ba kasi ako nakakapag-Europe? Tapos gusto ko shopping lang doon. Kasi mahilig talaga ako sa damit. Like, mga suit, nagpapatahi pa ako, gano'n, ta shopping. So yun gusto kong gawin. Oo. Ako, siguro susulitin namin yung moment namin ni Ronnie kasama yung baby namin. Siyempre ngayon, family. Yun talaga yung kailangan nating mag-travel. Baka pwede kada oras iba-ibang pinupuntahan mong lugar, diba kasama mo yung family mo. So yun. Naiyak, no? 1 month postpartum pa lang ako, guys. 1 month postpartum. Okay. Ikaw, Ben. Ayun. Kailan ba guguna? Bukas na, gano'n? Mamaya na? Bukas. 3 days. Kung Ganun. bukas, siguro nasabi naman nila about sa family at sa family namin ni Lois. Siguro kung bukas na talaga gugunaw yung mundo, pupuntahan ko yung matataas na tao, tapos pag mumumurahin ko sila. Nasabihin ko na lahat tayo pantay-pantay na parehas tao lang, lahat tayo mamamatay. Ibalik muna yung budget na Oo. sa blood Ibalik ko na yung control. mabiling yan. At talino. Sumakain na sila lahat. Gusto ko yun. Samahan kita. Yes! Gusto ko yun. Sama tayo lahat. For this time, hindi ka 42. Di ba namatay din kayo? Top 1. Parehas lang tayo lahat. Ayun, yun lang. Fairness sa'yo, Inisip ko, tayo di ba sumagot? Nagbaybayim, nakapaghanda. Kasi sabi natin lahat eh. Nasabi niyo na lahat. Tama, perfect. Kaya, tatanungin natin kayo isa-isa, simula tayo. Ano yung last reverse yun? Or okay na. And last question. If end of the world na, what's your 3 words na lang? Ako, thank you, Lord. Thanks. I am grateful. Ako, I am fulfilled. Ako, maganda talaga ako. Ako, Tinahina ko naman number, ano ba? Sa grip eh. Maganda talaga ako. Ayun. Kahit sabihin nila mukhang lalaki ako. Dito, di ba? Mukha ba akong lalaki? Mukhang bakla. Maganda talaga ako. Bilang ka lang, pero
Okay. Ikaw ba? Isip ka nga lang ako, wait lang. Wait. Kasi direct mo na. May mumurahin ako eh. Joke lang. Game, ikaw muna ba? Thank you Lord nga lang. Ikaw, Ako, I love myself. Pwede pala English, pala ko Tagalog. I'm really pretty. Oo, pwede 3 words na eh. Ako meron na. Ano? I love you. Ayun na nga, Jero. After 2 years na parang Baka may masunod agad yung anak namin. Masunod agad. Ayun. Yan lang. Oh, Congratulations, especially family na kayo, may baby na kayo. Kamusta yung pagiging pagbubuntis mo last time? Ako sobrang na-enjoy ko talaga yung pregnancy kasi iba yung feeling na alam mo meron kang life sa tiyan mo, meron kang baby. And syempre si Ronnie sobrang maalaga din talaga siya kaya hindi ako nahirapan sa pagbubuntis talaga. Lahat ng mga cravings ko, binibigay niya din. Lahat ng mga cravings mo nasa akin. Oo, lahat ng, parang siya din yung naglihi kasi ang lakas din niya kumain. Tapos pag kumakain ako ng mga gusto ko, sumasabay din talaga siya. Ano yung mga pinaglihi niya na sobrang hirap? Hindi siya mahirap eh. Sa totoo lang, ang dali naman kasi mahilig siya sa Japanese yung time na yun. Ang mahirap lang syempre, ako kasi gusto kong mag-less ng food, ng ganyan-ganyan. Siya, kung ano yung kainin niya, mapapakain na din ako dahil masarap. Pero yun niya, sabi ko naman sa sarili ko, ngayon lang to sa pagbubuntis niya, pag-once Ngayon, payat na siya ulit. So binigay ko lang yung gusto niya at gusto nung tiyan ko. Tapos ngayon, nakakabalik na ulit ako. Puro Japanese food kami talaga doon. Di ba? Ano yung Japanese food? Ramen, mga ganitong katsu. Ano yung challenge sa'yo nung nabuntis ka? Actually, wala naman akong challenge talaga. Siguro yung after, nung 5 months na kasi yung tiyan ko, doon ako nag-stop mag-work. So, doon ako nanibago na nasa bahay lang ako, hindi ako nag-work. Kasi, simula 15 years old ako hanggang 26 years old. So, lagi akong nag-work talaga. Walang month na hindi ako nag-work. Oh, yeah. So, ito yung challenge na nasa bahay lang ako, nag-aalaga ng tiyan ko, ganyan. So, yun yung pinaka-challenge lang. Pero the rest, sobrang naging magaang lang siya. Yung pag nanganak naman, kamusta na yung baby? Yung baby Nili? Baby Nili. Yeah. Rooney Lior yung name niya, tas Nili yung nickname niya. Bakit Nili? Bakit Nili, again kasi yung full name? Rooney Lior, yung Nili galing sa Rooney, tas yung Lior, yung Lee galing sa Lior. Bakit yung full name na yun? Kasi yung Rooney, name niya talaga, Ronnie. So, pag girl, ginawa naming Rooney. And yung meaning ng Rooney ay? May light. Wisdom, Wisdom, mystery, ganyan. yes. And yung Lior is my light. light. My light. So, Baliktad pala. Tatay ka, di ba? Oo nga. Hindi. Kulang sa tulog. Wala pa kasi kami tulog masyado kasi hindi kami kumuha ng midwife, ng yaya. Yeah. So, ikaw lang mismo din yung Yes, nag-aalaga? ngayon lang kami kumuha kasi meron tayong promo ngayon. So ngayon, first time namin siyang iniwan talaga. May on-call naman kami, pero syempre mas gusto kasi namin na mas kami yung mag-alaga. Lalo na sa Ganitong stage siya ngayon. Oo. So Kasi nakakatakot diba kasi. sabi nila, ang bilis daw lumaki ng baby. So totoo siya kasi nagulat na lang kami, parang kailan lang nanganak ako ngayon, 1 month na siya. Oo, tapos ang laki na niya, no? Grabe. Totoo. So 1 month na kaming walang tulog, ganyan, 3 hours lang tulog namin, 2 hours minsan. Pero enjoy kasi ibang experience naman siya. Anong feeling nung nanganak ka na? Ikaw muna, Lois. Feeling nung nanganak ako, syempre, cesarean, yung pag-give birth natin. Siguro mas hindi ako natakot. Parang sinurrender mo na kay Lord kung ano man mangyari, ganyan. Tapos, mas excited ako na makita siya. Mas lamang yung excited ako, masaya ako kaysa sa kinakabahan ako talaga. So, sobrang enjoy, hindi ako nahirapan. Kasi andyan din si Ronnie, nandun siya sa operating room. So, talagang wala. In-enjoy ko. Mas gusto ko yung, andyan na ba siya? Mas ganyan. Enjoy talaga. Nung nakita mo na siya, ano mo? Talaga nakakaiyak. Totoo talaga yung pag narinig mo yung iyak niya, may iiyak ka din talaga. Yung parang, thank you Lord kasi finally andito na siya. Healthy siya, importante, di ba? And safe kaming dalawa. Yun talaga. Ikaw, Ronnie, anong feeling nung time na nakita mo na yung first baby niya ni Loisa? Kasi ako yung mas una nakakita sa Oo, kanya. siya una nakakita kasi siya yung nag-cut ng cord ko. Mas grabe yung unang beses na narinig ko siyang umiyak.
Kasi mas narinig ko muna siyang umiyak, tapos nakita ko siya. Mas iba yung feeling eh. Parang nabuhayan ako lalo. Totoo, parang gaganahan ka sa life talaga. Na parang ito pala yung simula ng buhay, panibagong buhay. Ganyan. Kasi hindi na kami kagaya nung alam mo yun, gaya nung dati na kami dalawa lang. Siyempre ngayon meron na kaming kasamang isa pa. So yun. Ano yung plan nyo for Neely for future niya? Actually, papalakihin lang namin siya na masayang buhay. Siyempre ngayon, mas pinipili namin yung privacy niya. Hindi pa namin siya pinapakita sa mga tao. Pero dadating din naman na hindi namin maiwasan, papakita din naman namin. Kasi siyempre lalaki na yung Nakita rin bata. nila soon. Oo, nakakalabas na rin siya. Kaysa naman nagmamall kami, nakaganon siya, di ba? Mahirap din. Oo. So ngayon, ang plano namin talaga sa kanya, wala, buhay namin, i-enjoy niya yung childhood niya. Na hindi naman ganun ka, syempre kami bilang magulang, ayaw namin maging ano siya sensitive sa mga bagay-bagay na ano. So sasanayin talaga namin siya sa, anong tawag dyan? Masasanayin natin siya sa... Hindi siya maselan. Hindi siya maselan. Lumabas siya kung gusto niya, maglaro siya sa labas. Pero walang iPad. Bibigyan namin siya ng freedom sa kung anong gusto niya gawin, susuportahan namin. Ganun pala yung pag parents ka na nandyan ka lang para alalayan yung anak mo, ganyan. Pero mas gusto namin ma-enjoy niya yung childhood niya. Kasi syempre itong childhood natin, yun yung magbubuo sa paglaki natin, di ba? Anong parenting style yung ginagawa nyo ngayon? Traditional ba siya or modern na siya na Siguro mas- ina-align nyo sa Halo? generation? Feeling ko halo. Mas modern or halo. Modern halo, feeling ko halo. Kasi may mga time na same kung ano yung ituro sa amin ng magulang namin, nakikita nila sa amin. May mga time naman na, ganyan ba? Tama ba? Oo, totoo. Yung mga magulang, tanda na, mali na tayong ginagawa nyo, hindi ba ganda-ganda yan? Kasi ngayon sa social media, ang dami na talagang nagtuturo din kung paano yung pag-aalaga, di ba? So, minsan kumukuha ka na lang din ng knowledge sa social media. So kayo may guide pa din kayo ng parents nyo sa pag-aalaga ng... Yes, at saka ni ChatGPT. si Doc Chat GPT. Oo, totoo. Malaking Doc, tulong. okay po ba yung anak ko? Okay siya. Normal siya sa ganitong Normal po bang sinisinok siya palagi? Yung mga ganyang Oo. question lang. At saka ano na yun, napansin ko, pagka onting humikbi lang siya, kahit tulog na tulog, gaganon ka talaga. Magigising ka talaga. Magiging light sleeper ka na talaga. So ayun, sa ngayon, ibibigay namin yung dapat na mabibigay ng magulong sa kanya. Yun nga, naalagaan siya, na iwas muna namin siya sa like social media or sa ibang tao na kaya hindi kami nagmi-midwife. Gusto namin sulitin personal yung anak namin. Pag-aalaga. May experience yung pag-aalaga talaga yung puyat, Yeah. pag-aaruga talaga. Baka masabi namin sa anak namin pag pinagalitan namin siya, kami nag-alaga sa'yo Huwag naman. Hindi, joke lang yan. Joke lang yan, joke lang. Kami nag-alaga sa'yo, huwag kang pasaway. Oo, so Ganun. basta enjoy. Sobrang nakakapagod siya talaga, pero nandun yung enjoyment. Tsaka nakaka-fulfill siya ng heart talaga. Tsaka sarap din sa feeling na masasabi at proud ka na sasabihin mo na kami nag-alaga dyan. Diba? So, Kumbaga kaya naman namin kumuha ng helper, pero mas pinili namin na kami dalawa lang talaga. Meron na rin bang nakakita ng mga friends nyo sa Yes, showbiz? meron Kaya, na. Sino yung... Sa showbiz ba? Wait lang. sa showbiz, meron ba? Wala pa Wala sa showbiz. pa. Mas more on na So parang ako yung una nakakita. Nakita ko sa photo kanina. Nakita mo? Sino yung- ka mukha? Mas kamukha ni Ronnie. Saan mo nakita? Yung pinapakita mo yung photo sa sa friend mo ba yun sa labas? talaga. Kay Bianca? Yeah. So yun, mas kamukha Ang cute niya. niya. Di ba? Ang cute niya. Ah. Actually, hindi naman namin siya tinatago ng sobra. Yan sa Oo mga nga. friends, family. Okay lang naman. Wag lang talaga sa social media. Kung may makakita. So si Ronnie yung kamukha para sa'yo. Yes. Grabe. Pero baka naman paglaki. Oo, mas ako kamukha. naman, no. Sana naman, Baka 9 sa months ko baby siyang lang din- yun. 9 months ko siyang dinala, tapos tatay ko. Ano yan? Ako daw kamukha. So yun, wala pa sa showbiz talaga. Anong plan nyo naman ngayon sa showbiz? Ngayong tapos na. I mean, hindi pa tapos, pero meron na kayong katulong for pag-aalaga kay Kami Navy. naman, hindi naman kami Hindi magsastop naman. sa pagtatrabaho. Yes. Siyempre, kailangan natin ng trabaho para magbayad ng bills natin sa Yes. buhay, para mabuhay tayo. Siyempre, mag-work pa rin kami ni Ronnie talaga. Si Ronnie mag-work din. Pero for now, siyempre, mas yung work namin is yung May mga hindi personal palaki. Tsaka may mga personal naman kaming pinagkakabala ng mga work.
May work naman din siya na negosyo niya. Namin, may work din naman ako na inaasikaso yung negosyo din naman namin. So, etong mga work namin sa TV siguro or sa cinema, anytime naman pwede kami. Siguro. Ngayon may ginagawa ba kayo? Ngayon wala. Ngayon wala. Pero Ginagawa kami, ngayon. ito, promo lang ng mga yung film na shoot na namin. Tapos ako meron akong movie na Midnight Girls. Sa May 30 naman. Oo. Congrats. So mas puro promotion talaga ng film na yun. Yes. And lastly, invite niyo sila sa Cheer